Sandali lang, 13 years old. Okay ba itong bata na to? Kumbaga, seryoso? Paano mo naisip sa gayon edad na gusto mo mag-Muslim, tapos may Muslim na ba sa pamilya mo? So, Apo. Katoliko ba? Born again o ano? Born again po. Okay. Katoliko po ako bininyagan ng muling propeta po ng Allah, si Muhammad SAW. So, Gano'n yung yung beautiful voice idol. Pag naririnig ko po yung parang tumataga sa puso, idol. ano yung beautiful Mga voice? beautiful voice, yung mga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung adhan. Ano naging reaction ng pamilya mo yung nalamay lang gusto mo maging Muslim? Baliw po ako, idol. Ha? Baliw po. Sabi Baliw. na, baliw ka daw? Assalamualaikum, meron tayong interview today na Ay, salamat. ilang araw na akong kinukulit sa WhatsApp. At gusto daw nga mag-Muslim, so hindi ko napansin una yung edad niya na 13 lang pala. So sinend ko to sa admin ko sa Pinas para makapag-shahada siya. Isipin mo lang may viewers tayo kasi i-upload ko itong video natin. Kaya may makakanood dito, okay? Okay lang sa'yo? I-upload natin? Apo, okay lang po. Okay, sige. So, ayun, kinakausap ko lang muna yung mga viewers na patungkol dito. At alhamdulillah, nabigyan natin ng oras today na makausap ka. Kasi pati ako na-curious na, sandali lang, 13 years old. Okay ba itong bata na to? Kumbaga, seryoso? Paano mo naisip sa gayon edad na gusto mo mag-Muslim, tapos may Muslim na ba sa pamilya mo? Sige, bago tayo pumunta sa mga topic na yan, makilala ka namin. Pakilala ka muna, pangalan mo at taga saan ka sa Pilipinas. Ako po si Arjel Gabidin po, taga Echanto Street, Barangay Singamas, Makati City. Mashallah. Okay, next na tanong, anong dati mong religion? Christian po. Catholic or ano? Christian po. Okay, basta Christian. Kasi maraming klaseng Christian na sekta, di ba? So, Apo. Katoliko ba? Born again o ano? Born again po. Okay. So, lahat ng pamilya mo, born again? Opo. Sa yung iba po Katoliko, tatay ko po Katoliko. Ikaw. Paano ka nag-born again? Hindi po, ito po yung kwento na, Katoliko po ako bininyagan, tas yung lumaki-laki na po ako, nagsimula po ako dun sa may born again na po agad ako. Doon na po talaga ako napunta agad. Okay. Anong grade mo na ngayon? Grade 8 po. Okay. So, paano mo nahanap ang Islam o anong Ganun po. Kasi po, parang naniniwala po ako na na may isang Diyos na lumikha. May isang Diyos na lumikha, ang muling propeta po ng Allah, si Muhammad SAW. So, paano mo nalaman ng Islam? Sa panonood ng video, TV, social media? Panonood. Opo. Nakita mo ang Islam sa social media? Sino pinapanood mo, nakita mo sa social media? Paano? Ikaw po unang-una ko, idol. Anong video na panood mo? Yung may, tumawag ka po ng 10 years old na bata. Yung 10 years old na bata, oo. Sa TikTok or sa Facebook? TikTok po, tas yung Mashallah. yung upload ko po sa'yo, idol, yung limang haligi ng Islam, tas yung 6 na po. Yes, 5 haligi ng Islam, 6 na haligi ng paniniwala. So, napanood mo din pala yun. Mashallah, tignan mo. Ngayon, ano nagustuhan mo sa Islam ayaw mo tatanggapin? Ayun po, parang nawala din yung pag yung beautiful voice idol. Pag naririnig ko po yung parang tumataga sa puso, idol. Ano yung beautiful Mga, voice? beautiful voice, yung mga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung adhan, yung pagtawag ng prayer. Allahu Pag narinig mo yun, ano Apo. nararamdaman mo? Yung parang sa Peaceful. idol, na may isang lumikha talaga na Talagang lumalabas yung fitra sa'yo, nararamdaman mo yung fitra. Kasi tulad ng sinabi ng propeta, lahat naman tayo ipinanganak na nasa fitra. Ibig sabihin yung likas na nature na alam natin na may isang Diyos talaga dapat, di ba? So, kunwari ikaw, sample, let's say, bata ka pa lang, 10 years old or 9, yung hindi mo pa alam yung tama at mali. Ilagay ka namin sa isang lugar na walang mangingialam ng pananampalataya mo. Walang tao, walang mag-i-influence sa'yo. Wala kang mapapanood na TV or libro na mababasa na magsasabi sa'yo, oy bata o anak, ito ang sambahin mo ito ang Diyos. Kunwari, walang nangialam sa'yo Paglaki mo, ngayon siguro after 5 years or 3 years, pag nakilala ka namin, makikita ka namin hindi sumasamba sa Diyos-Diyos yan. Di ba? Tulad ng mga hayop, mga animals, may nakita ka ng aso sumamba sa kahoy, sumamba sa puno, pusa sumamba sa kapwang pusa. Hindi. So, Idol, naranasan ko po to, idol. Pumasan po ako ng Nazareno, idol. Pa akong alam nun, idol wala pa akong alam. Tingin ko wala pa akong alam sa Islam na, idol. Kasi sabi ko, pumasan ako Nazareno, hindi ka na ako ang maipit Pagpasan mo Nazareno, ipit yung pa ako, idol.
Yes, sumasunod anyway. po sa Sa video na ito, hindi naman natin kailangan sumira ng religion na, alam mo yon, na sila na mismo may damage. Ang punto natin dito is yung sinabi nga ng propeta na lahat ay pinanganak sa fitra, yun yung Islam. Ang magulang lang niya ang nagtulak sa kanya na maging Kristiyano, Hudyo, or Pagano. So, ito yung nararamdaman mo ngayon, yung nature, yung fitra. So, next na katanungan, ano naging reaction ng pamilya mo yung nalamay lang gusto mo maging Muslim? Baliw po ako, idol. Ha? Baliw po. Sabi na, baliw ka daw? Baliw na to Ba't na mag-Islam? Eh, gusto ko ayun po yung gusto ko Gusto ko promise gusto ko. Tapos pati yung mga kaibigan ko, idol, in-explain ko sa kanila talaga. Sabihin ko, ang iisang Diyos ay ang Allah. Ay hindi, sabi ng kaibigan ko. Ay hindi, si Jesus, sabi ng kaibigan. So, anong reaction ng pamilya mo? Pumayag naman sila ngayon or hindi? Pumayag po, idol. Okay naman Pumayag daw. po. Okay naman sa kanila. Okay. Okay naman. So, inshallah ngayon ready ka magsyahada. Sabayan mo ako sa pagsasaksi. I-Arabic natin, tapos itatagalog natin. And inshallah, gabayan nawa ng Allah ng pamilya mo din na sumunod sila. Yes? Medyo kabisado ko na po ng idol. Medyo kabisado ko na po. Okay. Kasi nga, sabi ko, tawagan na lang kita pag magsyahada. Kasi yung admin ko sa Pinas, hindi kaya... Tinawagan ka yata niya, pero hindi ka nasagot. Medyo nagka-komplikado yung tawag niya. Saan mo nabili yan? Saan mo nabili yung takiya mo? Sa ano po? Sa Lazada po. Lazada. Magkano? Apo. Sa may Champs Mall ba Pero po mukhang yun? maluwang sa'yo, mukhang malaki yata sa'yo. Pero ito ay isang nakagisna ng mga Muslims. So, inshallah ngayon mag-Muslim ka na. So, iiwasan mo yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, sa pamaniniwala sa mga pamahiin, sa mga kulam, or alam mo yon sa mga hula. Iiwasan mo yung pagtatambal sa Diyos, okay? Paglalagay ng anak sa Kanya, siya lang po ay iisa, walang anak, walang katulad, hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaroon ng anak, wala pa nakita sa Kanya. Yung Diyos na lumikha ng lahat, okay? So, pati yung pagtawag ng idol, iiwasan mo na. So, mas mainam, Sir Casey o Casey na lang. Kasi yung idol, may ginawa na akong video patungkol dyan is, ang meaning ng idol sa dictionary, diba? Idol worship, yung pagsamba, yung idols. So, mas mainam, favorite sabihin, di ba? Favorite ko yan, Sheikh. Hindi yung idol ko yan, Sheikh. Idol ko si Sheikh Sudais. Hindi. Favorite ko si Sheikh Sudais. Favorite ko yung tao na yan. Favorite. Sorry. Pwede pa. Ay, sorry pa. Hindi, okay lang. Para at least, maiiwas ka na talaga sa idol. So, sige. Wala ka naman munang sasabihin ngayon. I-shahada na natin para masaksi lahat ng tao. Mashallah. 13 years old na may... Alam mo, parehas tayo ng edad. 13 ka ngayon, no? 13? Parehas tayo ng edad na nasa Cavite pa ako, naalala ko. Na yun yung time na umalis na yata yung tatay ko eh. So, nag-isip din ako, Muslim naman ako, Muslim ako simula sa pinanganak na dahil sa tatay ko is mga Muslim sila pati nanay ko. Pero yung edad ng 13 years old, nag-isip ako, ano kaya ang tamang religion? Kita mo, nasa Islam na ako, pero nag-isip pa ako. Ibig sabihin, may bata tayo, 13 years old, na may isip maghanap ng religion, tamang religion, no? Na-related ako sa'yo. 13 years old ko talaga yung sabi ko noon kasi parang lumaki akong sobrang religious dahil din sa magulang ko. Minsan kakain lang ako ng isang mansanas, sobra yung pasasalamat ko sa Allah. Ya Allah, salamat sa ano na to, mansanas. Ganun ako sobra. Hindi pa sapat yung alhamdulillah para sa akin. So sabi ko, ano kaya yung tunay na religion? Baka mga Hudyo, yung mga Jewish, yung kay Moses, yung mga followers niya, Israelites. Kasi sabi ko, kasi yung panahon na yan, usong-uso yung cartoons, yung Prince of Egypt, yung cartoon si Moses. So, medyo na-influence ako. Sabi ko, baka nga Hudyo ang mga totoo. Ang tunay. Sila yung nauna eh. So, yung time na yun, sabi ko, Ya Allah, saksi kayo na sa relihiyon ako ni Moses. Sabi ko nang ganun. Ya Allah, saksi kayo na sa relihiyon ako ni Moses. Ngayon, feeling ko sa time na yun, Hudyo ako. Ngayon, tinatry ko i-practice. Titignan ko, ano bang paniniwala ng mga Hudyo? Hindi sila naniniwala kay Jesus. Hindi nila tinatanggap kahit propeta. Hindi sila naniniwala kay Mary. Hindi nila tinanggap. Pinakamaruming babae sa kanila si Mary kasi nga nabuntis na walang ama, diba? Walang asawa. Ay, Sir Casey. Yes. Yung po, kilala ko po kung sino yung lumika ng yung gumawa ng Kaaba. Si Propeta Abraham, tinayo, kasama ang yes, sila nagtayo. Kasama niya, yung anak niya po na si Ismael. Yes. So, continue tayo doon sa story ko, okay? Pagdating ngayon, tinitignan ko ano bang practice ng mga Hudyo. Nakita ko hindi naman na tinatanggap, di ba? Pagdating naman sa Kristiyano, sumobra. Yung pagtanggap nila kay Jesus at pagtanggap nila kay Mary, sumobra hanggang sa sinamba na nila. Pati si Mary, di ba? Nanay daw ng Diyos. Pero pagtingin mo sa mga Muslim, nasa gitna ang Muslims. Hindi tinakwil si Jesus at si Mary at hindi din sinamba. Minahal na tamang-tamang pagmamahal na deserve nila. Pero alam mo kung ano nakakatawa dito? Hindi pa rin ako lumabas sa Islam. Bakit? Ano bang religion ni Moses? Mga propeta. Ano bang relihiyon ng mga propeta?
Di ba submission, pagsuko sa Diyos? Opo. Ano yon? Islam. Pag-submit. Di ba yun ang meaning ng Islam? Pagsuko, pag-submit sa gusto ng Diyos. O yun. So, ibig sabihin, andun pa rin ako sa religion ni Moses na kung saan sila ay mga Muslims, sila ay mga Islam pa rin ang religion nila. Pero nakompleto lang yung batas ng Islam, yung dumating na si Prophet Muhammad, peace be upon him. Kaya lahat ng mga propeta, alam na natin yan, no? Yung mga nanonood ngayon, gusto yung malaman yung paniniwala sa Islam, di ba? Kasama yon na maniwala tayo sa lahat ng mga propeta, simula kay Adam, Abraham, Isaac, David, Solomon, Jesus, kay Moses. Si Jesus, lahat sila, last si Prophet Muhammad. Okay? Siya ay huling propeta at wala nang darating pagkatapos niya. Okay? So, hindi na natin pahabain inshallah. Sabayan mo na ako sa magsasaksi. Sabihin mo, Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa asyhadu wa asyhadu anna Isa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Abdullahi wa rasuluh. Ako'y sumasaksi, Ako'y sumasaksi walang Diyos na dapat sambahin na walang Diyos na dapat sambahin maliban lang sa Allah, maliban na sa Allah, at ako'y sumasaksi at ako'y sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay huling sugo at ang muling sugo. at propeta ng Allah. Ako'y sumasaksi Na si Jesus na si Jesus ay isang sugo ay isang sugo at propeta at propeta ng Allah. ng Allah. Inshallah, welcome sa Islam. Ganun lang kadali maging Muslim. At naway ituloy-tuloy mo yan dahil sino man since bata na siya ay Muslim, religyoso, ganyan, lumaki, nag-aaral, ay isa sa makakasilong sa araw ng paghuhukom ay yung mga maagang naging payos, practicing, no? So, naway kabilang tayo doon. Kasi yung yung nag-request na po ako sa yung sa Mga pag-aaral sa online? Okay, yes. I-join din kita dun sa group namin ng mga lalaki sa Messenger. So, anong advice mo sa mga nanonood sa atin? Anong gusto mo sabihin sa mga kapwa mo dati na Kristiyano? Ano bang sa mga nanonood na mga classmate mo siguro? Anong payo mo sa kanila? Ayun po, dapat po sila sa dapat may malaman silang na may isang Diyos na lumikha. Si Allah lang ang tunay na tagapaglikha ng ating ang tawag idol. Ayun lang, Sir Casey. Buong mundo, buong sanlibutan. Ayun na, Sir Casey. Ayun lang po. Yan lang. Okay. Huwag po sumambas tayo sa huwag po sila sumamba sa mga revolto tulad ng mga yung nakapako si Jesus. Okay. Ayun po. Huwag po silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay. So, pag may mga sa pamilya mo, magulang mo na may katanungan sila sa Islam, message mo lang ako. Sabihan mo ako, pwede din natin sila makausap, explain sa kanila. Diba, Sir Casey, yung ibang nag-i-Islam magpapalit ng pangalan? Ano bang pangalan mo ngayon? Ano bang pangalan mo? Arger po. Arger. Hindi naman siya obligado kung wala namang connection sa mga revolto yung pangalan mo. Wala namang problema. Yan pa rin ang pangalan mo. Hindi naman papalitan ibig sabihin sa passport, sa birth certificate. Mahal yun. Alam natin sa Pinas iba yun. So, minsan lang gusto magkaroon ng nickname siguro. Sabihin natin ang dating pangalan niya si John. Si John dati, andyan lagi sa bar, sa babaero, ganyan, sugalero. So ngayon, gusto na niya magbagong buhay. Baka ayaw na niya yung John. Sabihin natin gusto niya ng nickname or sabihin natin Yahya, which is John sa language ng Aramaic. Alam ko, Yahya. Yun talagang pangalan niya. So ngayon, iba na si Yahya. Yung dating John na babaero or nasa bar lagi nandyan sa bar. So ngayon, siya na si Yahya na nagbagong buhay na, nagdadasal, naging mabuti, di ba? Hindi na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa isang Diyos lamang sumasamba. Minamahal niya ng tunay si Jesus, sinusunod ang mga propeta. Ayun. So, yung mga iba gusto lang ganun, pero hindi naman siya obligado kung wala namang connection. Pero kung ang pangalan mo is Abdul Masih, ibig sabihin, alipin ni Kristo. Kung may mga Arabo na Kristiyano, ang pangalan nila, Abdul Masih, ganyan. So, yun ang kailangan palitan. So, yun. Kung wala namang problema sa pangalan mo, hindi man kailangan palitan. Pero kung gusto mo ng nickname sa Islamic, walang problema din na yun na itatawag sa iyo minsan ng mga Muslims. So may mosque ba na malapit sa inyo, masjid? Sa lugar nyo? Sa Quiapo. Malapit ka sa Quiapo? Hindi po, malayo. Malayo din. Po. Sige, inshallah, tawag dito.
Kumbaga, hindi ko masasabi kung ang Jumaa, obligado na masayo ang tawag doon pagpunta. Siyempre, 13 years old. Pero kung ang bata kasi, kapag nasa tamang edad na may alam na sa tama't mali at nagmamatured na, doon na obligado sa kanya yung mga gawain sa Islam, di ba? Tulad ng sala, inshallah. Ipapractice mo yung sala, yung fasting, at yung step by step, okay? So, maghanap ka ng Muslim dyan. Siguro sa palengke, maraming mga Muslims na businessman dyan. Sabi mo, ikaw ay nag-Muslim, tinulungan kay Ibrahim Casey, pakita mo lang yung profile para alam nila hindi ka nagsisinungaling, ano? Inshallah, tutulungan kaila, bigyan kaila ng mga books. Or maghanap ako na may admin ako na malapit sa'yo, baka mabisita ka. Inshallah, meron tayong admin na dalawa na alhamdulillah yung mga subscriber natin o followers nag-donate ng motor para sa kanila na madaling lang mapuntahan yung mga tao. Na inshallah mabisita ka ng isang meron tayo taga Maynila, alam ko, sa Maynila. Sabihan kita, i-contact ko siya, bigay ko yung number mo para mabisita ka niya, mabigyan kayo ng mga libro. Hindi po sa akin kasi ito, laki. Kala ko po kasi size po ng ulo. Inshallah, bigyan kanya ng ganyan, sabihan ko. Sige. Okay, maraming salamat sa oras mo. Mga gabi na yata dyan ngayon sa Pinas. Salamat sa pag-aantay sa akin. At ingat, at inshallah, i-upload ko to, mapanood mo, share mo sa mga kaibigan mo, magulang mo, okay? Sir Casey, ano mo po sa GC nyo, sa I-join kita sa GC namin. I-join kita sa group ng mga lalaki na may mga kaedad ka din, may mga 15 gano'n na nag-Muslim. Inshallah na pag may mga tanong ka, ano mo lang doon. Tsaka yung group namin na pag-aaral online, okay? Yung paano magsala, yung paano magbasa ng Arabic. Inshallah, step by step lahat, okay? Unahin mo ngayon yung pagiging Muslim mo na ngayon na pag-iwas sa mga revolto, sa Diyosan yan. Unahin mo, okay? Sir Casey, meron pa ako Sir Casey, yung assignment po sa akin, yung nandun po eh. Alif bata, nagsulat ka? Yung alif. Okay. Sige. Nandun ka pala sa group, okay? Every Saturday, Sunday yan, okay? Nag-aaral ka sa online natin. Okay, ingat. Salam. Ingat din po. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim Casey.